Welcome to RND Way Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Muling pinapalakas ang hukbong pandagat para sa posibleng digmaan. Ito ngayon ang mga hakbang na ginagawa ng bansang Japan. Sa bawat panahon, may mga pagsubok na kailangang harapin ang isang bansa. Ngayon, nasa ganitong sitwasyon ang Japan. Matapos ang maraming taon ng pagtataguyod ng kapayapaan at pagbawas ng kanilang sandatahang lakas, muli nilang pinalalakas ang kanilang hukbo. Ang dahilan, ang banta mula sa China at North Korea. Handa ang Japan na lumaban kung kinakailangan. Mas malakas na hukbo, mas malakas na depensa. Para sa taong 2024, inilaan ng Japan ang 56 na bilyon dolyar para sa kanilang depensa. Sa halagang ito, 8 dolyar at 78 sentimo bilyon ang inilaan para sa proteksyon laban sa mga missiles. Ang China at North Korea ay may mga malalakas na long-range missiles na kayang umabot sa Japan. Dahil dito, kailangang may pangontra ang Japan. Ang sagot nila, 2 bagong barko na may advanced missile defense system. Ang bawat barko ay may bigat na 12,000 tonelada, kaya ito ang magiging pinakamalalaking barko sa hukbong dagat ng Japan. May sapat itong espasyo para sa 110 tripulante na may komportabling lugar para sa pahinga at matibay na armas para sa labanan. Ang makapangyarihang Aegis system. Ang Aegis ay isang sistema ng depensa na ginawa ng kumpanya sa Amerika na Lockheed Martin. Ang sistemang ito ay may kakayahang mabilis na matukoy ang mga paparating na missiles at gumamit ng pangontra upang mapigilan ang mga ito. Dati, nais ng Japan na bumili ng 2 land-based Aegis systems pero kinansela nila ito noong 2020. Sa halip, mas pinili nilang gamitin ito sa mga barko upang madala ito kahit saan sa dagat kung kinakailangan. Bagong barkong pandigma ng Japan noong 2023, inilaan ng Japan ang 1 dolyar at 58 sentimo bilyon upang bilhin ang 2 bagong barko. Mitsubishi Heavy Industries ang gagawa ng unang barko sa halagang 12 milyong dolyar. Japan Marine United Corporation naman ang gagawa ng pangalawang barko sa halagang 3 milyong dolyar. Kasama rin ang Amerika sa proyektong ito. Noong Enero 2024, inaprubahan ng US Department of Defense ang bagong kontrata para sa pagpapalakas ng hukbong dagat ng Japan. Ang mga barkong ito ay gagamit ng SPY-7 V1 radar, isang makabagong radar system na kayang mag-detect ng missiles kahit nasa labas pa ito ng atmosfera ng mundo. Mga sandatang gagamitin ng bagong barko, ang bagong Aegis ships ay magkakaroon ng 128 launchers ng missile, SM-3 missiles na kayang sumira ng missiles sa kalawakan, SM-6 na missiles na kayang targetin kahit hypersonic missiles, 127mm na naval gun, Type 12 anti-ship cruise missiles, 400 na Tomahawk missiles mula sa Amerika na binili ng Japan sa halagang 1.7 bilyon dolyar. Habang hindi pa natatapos ang paggawa ng bagong barko, ang kasalukuyang Maya-class destroyers ang nagsisilbing pangunahing barko ng Japan sa dagat, Maya-class destroyers. Ang Maya-class destroyers ay ang pinaka-advanced na barko ng Japan sa ngayon. Mayroon itong 2 barko, JS Maya, nagsimulang gamitin noong 2020, JS Haguro, nagsimulang gamitin noong 2021. Ang Maya-class ay mas makabago at mas malakas kaysa sa mga naunang barko ng Japan. Mayroon itong mga advanced radar system at kakayahang makasira ng missiles gamit ang Standard Missile 3 at Standard Missile 6. Sa panahon ngayon, maraming bansa ang nagpapalakas ng kanilang hukbo, kabilang dito ang Japan, China at North Korea. Sa bagong Aegis-equipped missile defense ships, malalaman natin kung paano magbabago ang balanse ng kapangyarihan sa hinaharap. Gaano kalakas ang mga bagong barko ng Japan? Malalaman natin pagsapit ng 2028 o 2029. Para sa iba pang balita, nagkaroon ng mga pag-aayos at pagpapabuti sa BRP Sierra Madre upang mapabuti ang kalagayan
ng mga sundalong nakatalaga doon. Ayon sa mga ulat, sinimulan ang mga pagkukumpuni at pag-upgrade noong Oktubre 2023 na naglalayong pagandahin ang mga kondisyon ng pamumuhay sa loob ng barko sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga silid tulugan, pagdaragdag ng modernong kusina at pagkakaroon ng access sa internet. Gayunpaman, walang opisyal na ulat na nagsasaad na ang BRP Sierra Madre ay nilagyan ng mga advanced na armas. Ang mga balitang nagsasabing may major upgrade na kinabibilangan ng advanced weaponry ay nagmula sa mga hindi opisyal na mapagkukunan at maaaring hindi lubos na mapagkakatiwalaan. Sa makatuwid, habang may mga nagaganap na pag-aayos upang mapabuti ang kalagayan ng mga tauhan sa BRP Sierra Madre, walang kumpirmadong impormasyon tungkol sa paglalagay ng mga bagong armas sa barko. Trivia, ang BRP Sierra Madre LT-57 ay isang LST-542 class na barkong panglanding ng tangke na kasalukuyang nasa serbisyo sa hukbong dagat ng Pilipinas. Ang barkong ito ay orihinal na kilala bilang USS LST-821 at kalaunan ay pinangalan ng USS Harnett County. Ito ay itinayo para sa hukbong dagat ng Estados Unidos noong ikalawang digmaang pandaigdig at pinangalanan mula sa Harnett County, North Carolina. Ito lamang ang barkong Amerikano na nagdala ng pangalang iyon. Ginamit ito ng Estados Unidos sa ikalawang digmaan, pandaigdig at sa digmaang Vietnam. Matapos ang ilang taon, ito ay ipinasa sa hukbong dagat ng South Vietnam at pinalitan ng pangalan bilang RVNS Mai To HQ-800 paglipat sa Pilipinas at papel sa West Philippine Sea. Matapos ang digmaang Vietnam, ang barko ay ipinasa sa hukbong dagat ng Pilipinas at binigyan ng bagong pangalan BRP Sierra Madre noong 1979. Sinadya ng pamahalaan ng Pilipinas na ipalubog o patirik sa Ayungin Shoal, bahagi ng Spratly Islands, upang magsilbing outpost o himpilan ng Philippine Marine Corps. Ito ay bahagi ng pagtindig ng Pilipinas sa kanyang soberanya at eksklusibong sunang ekonomiko laban sa pag-aangkin ng China sa Spratly Islands. Hanggang ngayon, patuloy itong nagsisilbing himpilan ng tropang Pilipino sa West Philippine Sea at nananatiling mahalagang simbolo ng pagtatanggol ng bansa laban sa mga dayuhang banta. Bago tayo magtapos, ay big shoutout po muna sa ating mga top commenters at new subscribers. Shoutout kina Romeo Doctor, Richie Hyun Mary, Al Christian Alvarez, Juliana Bars, Roinoy Sanilas, Andres Boca, Tupakin 719, Danilo Abugdi, Bali Andaze, Pablo Escobar Wamos, Rina Polinar, Kingtan 83P2 at Romolo Boyo. Siyempre shoutout din kay Idol Rene Regis, Jun Suwaib Freddy Atule, Sherwin Manangan at Antonio Pauyon. Maraming salamat po mga idol sa inyong panunood at suporta. Kita-kita tayo sa mga susunod na videos. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.